Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito. Leila de Lima, humihingi po ng suporta sa inyo, panalangin. Humihingi po ng hustisya, mga kaibigan, dito sa ginawa ni dating Presidente Digong na siya ay ipakulong na humigit kumulang 7 taon. Subalit mayroon pa pong natitira na isang kaso na hindi pa po nadidesisyonan. Naku po, matindi ito. Talagang grabe. Grabe rin ang hirap na tinamasa. Grabe ang ginawang pagpakulong dito ho kay de Lima noong panahon ho na nanunungkulan itong si dating Presidente Digong. Matindi ho ito dahil maliwanag ho siya ay nakulong na biktima ng kalukuhan na drug war, mga kaibigan. Kita nyo ho, isang Leila de Lima na isang senador, biktima ng drug war na kalukuhan. How come ang taong bayan na maliliit na katulad ko nung kapanahon na noon ay parang manok lang ho na kinikitil ang buhay. Nako ho, yan ho ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, ako po ay nagpapaalala, kung pwede lang, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Mga kaibigan, ay talakayin po natin ito. Itong artikulo ng politiko tungkol dito sa kahilingan ni Leila de Lima, dating senador, pinakulong sa loob ng mahigit 7 taon nitong dating Presidente Digong dahil di umano ito ay sabit sa pinagbabawal na gamot. Sa madalit salita, siya ho ay sangkot diyan ho sa bilibid prison kasama ang mga preso. Mantakin mo mga preso kasama ni Leila de Lima sa pinatunayan at may mga testigo na ilang nakakulong ho diyan sa bilibid. Mayroong general ho na testigo, ba't ang lahat ho ng mga testigo ay biglang bumaliktad at gawa-gawa lamang di umano ito ng dating Presidente Digong. Ay general bumaliktad. Nagbigay ho siya ng affidavit. Siya ay kinausap lang, tinakot na gawin mo ito, tumistigo kay Leila de Lima upang idiin. Ilang taon ho, pagkatapos ho ng ilang taon ay biglang bumaliktad. Naku po. Ilang nakakulong po diyan sa bilibid prison na tumistigo rin ho kay Leila de Lima. Yung iba ho ay ansabi katulad ng siya napapabalita ngayon na di umano ay namatay diyan sa gubid sa loob ng kulungan. Ba't walang maipakita ho na ika nga po'y katawan ay testigo rin po kay Leila de Lima ay bumaliktad na rin po yung iba, mga kaibigan. Kasabay ho ng pagbaliktad, mga kaibigan, ng mga testigo ay pinawalan sala ho sa 2 kaso itong si Leila de Lima na may kaugnayan ho dito sa pinagbabawal na gamot. Sa madalit salita, walang ebidensya, mga kaibigan, ayon sa pagsusuri ng korte. Kaya walang duda na napawalan sala sa 2 kaso ho ng illegal na pinagbabawal na gamot na sangkot di umano itong
si Laila de Lima. But sa puntong ito, mayroon pa hong isa na natitirang kaso na may kaugnayan din ho sa pinagbabawal na gamot. Itong si Laila de Lima. Ito pong kaso na ito ay kagagawan din po. Kasama ho nung ilang kaso na na-dismiss na kagagawan ho, diniin lamang, di umano, na walang kasalanan, gawa-gawa lamang ng dating presidente na si Duterte. Mga kaibigan. Eto, mga kaibigan, de Lima, 6 prayer, increase for freedom. Dahil siya ho, dito sa isang kaso, huling kaso na kinakaharap niya na hindi pa nagkakaroon ng promulgation, ay binigyan lang ho siya ng pansamantalang kalayaan na kapag piyansa siya ho. Kaya tumihingi po siya at may kahilingan dito po sa artikulong ito. Mga kaibigan, dito sa babasahin ko ho, ay ito ang kahilingan po sa atin na baka pwede hong pagbigyan nyo. Mga mahal kong taga-subaybay. Eto ho. Humihingi po ako ng panalangin para makamit ko ng lubusang paglaya at katarungan. Maraming salamat po. Have a grace-filled Sunday, she said in Facebook post John 23. De Lima, okay, ito. So mga kaibigan, malinaw ho ang kanyang kahilingan na humihingi po siya ng panalangin. Hustisya. Dito po sa huling kaso niya, mga kaibigan, na malapit na rin ho ng desisyonan, promulgation. Dahil walang ho ang pamimilian ito. Mga kaibigan, ang pwede siyang mahatulan or pwede siyang ikangay mapawalan sala, mga kaibigan. Kaya sa puntong ito, ako po'y nakikiusap, baka pwede ho. Ano man na reaksyon nyo, ano man ang inyong ibibigay na moral support, panalangin, o anumang komento bilang suporta ho dito kay Laila de Lima na humihingi po siya ng panalangin at suporta, justice. Pwede po kayo mag-iwan ng anumang komento diyan ho sa comment section. At nasa ganun po, sa pamamagitan po ng inyong komento, napakalaking bagay po yan para bigyan po natin ng moral support, suporta, panalangin, at nang sa ganun po, tunay na makamit sa darating pong pagbasa ng hatol kay Laila de Lima dito pa ho sa isang kaso na natitira sa kanya na may kaugnayan din po sa illegal na droga na yan po ay kagagawan ni dating Presidente Digong. Naku po, in reaction, wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Ito pa ho. De Lima spent nearly 7 years in detention battling allegations she received payoff from drugs gangs while she was the country's justice secretary. She has strongly denied any wrongdoing. Kita mo ho? 7 taon ho na ikaw ay naghirap diyan sa kulungan. Itong si Laila de Lima. 7 taong pinakulong na siya ho ay walang kasalanan dito ho sa 2 kaso na na-dismiss. Sasabihin ko ho na walang kasalanan sapagkat ang kaso ho ay na-dismiss, yung 2 kaso na yon. But nakulong po siya ng 7 taon sa pamamagitan po ng malupit na kamay ng dating Presidente Digong at biktima po siya ng tinatawag na drug war. Mga kaibigan. Matindi, di ba? Ano po ang masasabi nyo? Dahil dito sa mga komento ho, sa post na ito, ang dami nagsasabi, ito ay mga public opinion ng mga netizen. Sabi niya, kasuhan mo din dating Presidente Digong nang makaganti ka. Ito ang karamihan na public opinion dito sa comment section, dito sa artikulong ito. Kasuhan mo Laila de Lima
balikan mo si Digong. Gumanti ka kay Digong. Dahil pinakulong ka ng walang kasalanan, diniing ka na ika nga po'y mga testigo ay kanilang tinakot para tumistigo lang labang kay Dilima. Babasahin natin yung iba. Kasuhan mo, Leila de Lima, si Digong nang makaganti ka. Halos ganun po ang mga komento sa comment section. Napakarami ho ang nagbibigay. Pabor po ba kayo? Hihingin ko ang inyong panig. Muli, mga mahal kong taga-subaybay. Pabor po ba kayo dito sa sinisigaw din ho ng ating ilang netizen, ng ilang taong bayan? Hindi po lahat ha. Unahan ko na kayo. Dahil ang taga-suporta ni Digong ay hindi natin sinasamban dito. Taong bayan, hindi kasama at taga-suporta ni Digong ay humihingi po at nagpapaabot po ng simpatiya dito kay Leila de Lima na kung pwede ay kasuhan mo si Digong dito sa nangyari na pinakulong ka ng 7 taon, subalit lumalabas ayon sa pagsusuri sa korte, kaya na-dismiss ang 2 kaso ay isang imbento, gawa-gawaan lamang ni Digong ang nangyayari, mga kaibigan. So mga kaibigan, diyan po sa natitira na kaso na siya po ay nagkaroon ng pansamantalang kalayaan. Sana ho ay makamit niya dito ang tuluyan na paglaya. Dahil ito po ay nalalapit na rin ho ayon sa nakuha nating impormasyon, ang paghatol kay Leila de Lima. Mga kaibigan, sa palagay niyo po ba sa isa pang pagkakataon, kukunin ko ang inyong panig, mahatulan po ba dito o makukonvict si Leila de Lima dito sa huling kaso na didesisyonan, mga kaibigan? And a reaction diyan po sa comment section. Pakilagay nyo po lang, mga kaibigan. So sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At ako ay mismo din nagpapabot kay dating Senador Leila de Lima na tayo ho ay nagbase sa mga ebidensya na lumabas, kaya tayo po ay sumusuporta kay Leila de Lima. Sana ho wala ng Leila de Lima na maging biktima nitong dating Presidente Digong at ang kanyang mga anak, mga kaibigan. Dahil ito may mga anak, mayroong vice presidente, may mayor diyan sa Davao, may congressman. Sana ho, itong mga Duterte na ito ay walang maging biktima rin na katulad nitong si Leila de Lima. Kawawa ho ang katulad nating may hirap sa kamay nitong mga Duterte. Bakit po natin nasabi? Tingnan nyo ho, isang senador na, si Leila de Lima, isang Secretary of Justice, ay nagawan pa, napagbintangan pa sa pamamagitan po ng imbento na mga kasong tinakot ang mga testigo para lang tumistigo labang kay de Lima. How come nakatulad ko na maliliit na tao, nakapwa ko mamamayan na maliliit na tao, parang manok lang tayo na ika nga po'y kikitilin ng buhay nitong mga ito kung hindi ho ito mapuputulan ng sungay. Alam ko mga kaibigan, nakuha niyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.